This is me, Bernaris, and welcome to my vlog! So, for today's video ay isi-share ko lang, kahit walang may nagtanong, at saka walang may pakialam, isi-share ko lang yung goals ko for this year, 2025. So, ito, may listahan ako kung ano yung mga goal list ko. So, hindi naman to in order ha, pero isa sa goal ko this year is yun, maging diligent na ako sa pag-upload ng videos. Kasi actually may mga times na parang tinatamad ako mag-upload ng videos or gumawa ng mga vlog or content, parang gano'n nung last year. Pero sabi ko, why not naman, 'di ba? Kahit wala namang masyadong mga nanonood. kahit kami na ng mga kakilala ko lang yung mga nanonood, okay lang naman sa akin. Sabi ko, at least mag-upload pa rin ako, diba, ng videos para na din ang init, wala akong electric fan. So ayun na nga guys, binuksan ko yung electric fan kasi ang init. Tapos diba nakaganito pa ako kasi ang pangit ng buhok ko, yung nakawagwag lang. So saan na tayo? So kasi gusto ko maging laging na mag-upload ng video. Kasi guys, gusto ko rin na yung mga upload ko, like for example, sentimental person kasi ako. So, sentimental person, tama ba yung word? Or sentimentalist? Basta ganun. Kasi ako gusto ko yung pag tumanda na ako, gusto ko makikita ulit yung mga videos ko noon, ano mga ginagawa ko dati, parang memories din, tapos parang journal na din, gano'n. Di ba, makikita mo lang yung mga pinagagawa ko na, sabihin natin, 30 years from now, or 50 years, di ba? So, gusto ko yun, yung i-upload sa YouTube kahit wala namang may nanonood. And, next goal ko is, of course, maging healthier, di ba? Gusto ko maging healthy. So, syempre, yun, kung napanood nyo guys yung 5 tips ko para mag-lose weight, marami din ako doon na incorporate na mga health tips. Diba? Tapos, gusto ko rin pa rin ma-maintain talaga, maging healthy. Gusto ko maging healthy hanggang sa pagtanda ko. Gusto ko nga guys, yung mga nakikita ko sa mga kasama ko na nagra-running or jogging, maraming mga matatanda, mga senior citizen. Yung iba nakikita ko nakakatakbo pa rin. So parang nakaka-proud and inspired na, 'di ba? Kahit ang tanda na nila, nakakatakbo-takbo pa rin sila, 'di ba? So gusto ko ganun din ako pagtanda ako. Maayos pa yung mga buto-buto ko, yung mga tuhod ko, kahit jogging na lang, hindi na yung super running, ganun. Jogging na okay na sa akin. So yun, maging healthy. And next kong goal is this year is, ewan ko kung makukuha ko ba to or magkakatotoo ba to, is nasabi ko na to sa isa kong vlog, is guys, naputol. So gusto ko ma-reach yung 55 kg this year. So tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Kung ma-reach ko ba yung 55 kg or ma-maintain ko pa rin yung 59 kg ko na current weight ko ngayon guys. So actually guys, share ko lang, sinulat ko pala to January 2 ko to sinulat after ng New Year. So sabi ko, naisip ko kasi, sabi ko isulat ko kung ano yung mga goal ko this year, and para makita ko naman kung para ma-remind ako, pag nabasa ko to, isipin ko na, ito pala yung goal ko. So parang more on magagawa ko siya, gano'n. Kesa yung parang sasabihin ko lang o iisipin ko lang. Kasi baka makalimutan ko pa. And ang next goal ko for this year is maka-hike ng at least 6 mountains, guys. So, actually, ang plano namin na mag-hike is so nakaisa na kami yung Mount Mariglem. So panoorin nyo guys yun sa sa vlog ko. Na-upload na yun. May part 1 at saka part 2. So next ang plan namin is mag-hike kami is mga March or April na kami mag-hike ulit. And guys, sa mga hindi pala nakakaalam, kasi ako, yung zodiac sign ko is Cancer. So a water sign. And mas prefer ko talaga, dati pa prefer ko talaga yung dagat or basta may bodies of water, ganun.
kumpara sa bundok lang, ganun. Kaya last time, yun lang kami yung nakapag-awasin kami. First time ko lang trinay yun na, kasi may falls naman so okay lang naman. So, pero pag bundok talaga, pinag-isipan ko pa dati kung itatry ko. Pero, nung natry ko yung Mariglim, so yun na nga, so trinay ko ulit mag-hike ng bundok. So, actually, yung nung na-experience ko yung Mariglim, maganda pala mamundok. So, parang may na-unlock something sa akin na parang, ay, okay pala mamundok. Parang healthy siya, maganda siya sa mental health. Tapos, parang gusto ko yung parang medyo challenging din na parang gusto ko i-challenge yung sarili ko kung kaya ko ba na. Lalo pag nakakit na kayo yung sa summit, guys, yung sa Toktok. Parang nakaka-proud na parang, ay, akala ko hindi ko kaya. And guys, kaya ayoko mamundok kasi meron akong fear of heights. Kasi yung una kong experience na mamundok talaga, yung first time ko, yun yung sa Awasin Falls sa Ilocos Sur last year. So, puro bangin. Tapos, parang takot na ako na parang naisip ko sa sarili ko na parang ayoko na ulit mag-hike. Sabi ko, hindi talaga para sa akin yung bundok. Pero nung na-try ko yung Mariglim ngayon, maganda pala siya. Plan namin is this March or April kami makapag-hike ng second mountain. So, at least 6 mountain this year ang gusto ko talaga ma-achieve. So, ang next goal ko for this year is maka-start ng business, small business. So, di ako sure guys kung maano ko ba to na small business kasi matagal ko na, ilang years ko na tong gusto talaga na ma-achieve. Kaso, hindi ko kasi alam kung anong klaseng i-business ko, and di ba may puhunan din yun, so hindi din basta-basta. So, syempre, kailangan ko maglabas ng pera, di ba? So, yun naman, me, the kuripot, the cheapskate, the frugal. So, tingnan natin kung ma-achieve ko ba tong small business. So, pero hopefully sana, kahit papano this year, masimulan ko na. Ang next kong goal is kompleto kami magse-celebrate ng Christmas na ni Mama, tapos yung 3 kong kapatid, yung 3 kong sisters. Actually guys, share ko lang, 2015 or 2016 pata yung last namin na kompleto kami. Hindi, actually 2015 ang yung kompleto kami na nag-celebrate ng Christmas at saka New Year together. Gusto kong magkakasama kami magse-celebrate ng Christmas at saka New Year. Kasi ang layo kasi namin ako nasa Luzon, yung sila Mama at saka mga kapatid ko nasa Visayas. Kasi ang mahal din kasi yung mode of transportation kasi, eroplano, pag peak season, di ba? Pag mga magde-December, kahit matagal ka pa magpapabook. So peak season, matas na talaga siya. So mahal talaga yung mga pamasahe nun. Kahit matagal ka pa magpabook. Ang next kong goal is, hindi ko talaga alam ba't nilagay ko to. Makasave daw ako ng 100,000 for this year. So, tingnan natin kung ma-achieve ko ba to. Di ba, magbi-business pa nga ako, tapos magsisave ako ng 100,000. So, kahit man lang sana, guys, ma-monetize man lang ako this year, okay na sa akin. Kahit pa paano makakaunti-unti ako ng ipon. Pero hindi naman siguro aabot ng 100k. Pero tingnan natin. Baka itlog-itlog na lang lagi kainin ko. Charot. So, ang next goal ko guys is makatakbo ng half marathon. So guys, sa mga hindi nakakaalam, yung distance ng half marathon is nasa ng half marathon is nasa 21 km siya. Yung full marathon kasi is nasa 42.12628 kilometer. So, ang for this year, yung goal ko lang talaga is 21 kilometer lang matakbo siya. And, actually, ang plan ko nga, by this June, by month of June or July, gusto ko yun matakbo ko na yung half marathon bago pa ako tamarin. Bago pa ako tamarin na tumakbo. Kasi guys, di ba kasi kailangan din ng training kasi pag half marathon. Hindi kasi biro yung distance na 21 kilometers. Kailangan mo rin talaga mag-training. Kailangan kong i-condition yung katawan ko kasi malayo-layo na distance yun eh. So, gusto ko matakbo yun. So, yun. Kaya nga nagra-running ako ng 5 times a week for training na din. And ang next kong goal for this year is ang maging positive
at saka less masungit. So sa mga hindi nakakakilala talaga sa akin, ako more on negative talaga ako mag-isip, ganun. So minsan lang, rare occasion lang ako magiging positive, pero most of the time I'm a negative person talaga. Laging yung mga nasa isip ko talaga negative na parang basta alam niyo naman na yun guys, 'di ba, pag negative person kayo. And gusto ko maging positive na maging kahit man lang hindi naman bigla ang positive na agad ako, ganun. Gusto ko lang kahit papaano maging lang optimistic na tao, ganun. Para 'di ba, kasi parang walang naidudulot yung pagiging negative parang maraming mga opportunities or maraming mga bagay ang pwede mo sana ma-achieve, pero dahil negative na tao ka, parang hindi mo na a-achieve yun. And less masungit, kasi sabi nga nung hobby ko, masungit daw ako, at saka para daw akong dragon at saka dinosaur. In my defense naman, sa kanya lang talaga ako nagsusungit kasi lalo na sa mga importanteng tao sa buhay ko, sa kanya, ganun sa family ko. Lagi, alam mo nila, masungit talaga ako, ganun. Kasi gusto ko maging maayos yung buhay nila. Gusto ko maging basta maayos sila. Kasi kumpara naman sa mga taong mga hindi ko, wala naman akong pakialam or hindi ko naman kilala or wala naman akong care, hindi ako ganun, hindi ako magiging masungit or papabayaan ko lang sila, diba? So doon lang ako sa mga taong importante sa akin. Napapakita ko lang yung ugali kong ganun kasi gusto ko talaga in life, diba? Wag naman sana na di ba, pag nawala na ako sa mundong ito, gusto ko magiging maayos yung mga buhay nila, ganun. Aba, matindi! So, tsaka guys, hindi ko nasulat dito kasi yung last ko na goal pala this year is ito, chika ko lang. Kasi nung New Year, uminom ako mag-isa. So, ako kasi hindi ako manginginom talaga. Lang ako, occasional drinker lang. Occasion lang ako uminom. So, ganun. And, for the first time in my entire life, first time ko naka-experience ng sobrang worst hangover ever. So, sabi ko talaga, sinusumpa ko talaga nun, ayoko na talaga uminom. Sabi ko, kahit ayoko na uminom, baka pwede pa wine, diba? Pero ayoko na yung mga alak, yung mga bridges ko, ang pangit talaga sa pakiramdam. And guys, diba, huwag niyo akong gayahin guys na hindi maganda talaga uminom. And wala talagang mga nagagawang maganda yung alak sa katawan natin. And maraming na yan guys tested and proven na yan. Marami na yung clinical ba? Mga studies, ganun. Mga articles na wala talagang naidudulot niyang alak na yan. Sinasabi ko lang sa inyo. Yun, walang maganda. So, kailangan kung gusto nyo maging healthy and pumayat, iwasan nyo na yung alak, guys. So, wag nyo gagawing excuse yung mga taong, may mga tao kasi laging nagsasabi na, hindi, okay lang yung alak sa katawan natin kasi hindi na kailangan din daw ng alak ng katawan natin. Parang, tapos ang sinasabi pa ng iba na, yung lola ko nga, tumanda na, umiinom, wala naman nangyari, di ba? So, ang akin lang nun, so hayaan nyo lang sila kasi di ba, nasa genes din yun. At saka, yung mga taong ganun, hindi yun sila nai-inform talaga. Kulang yun sa information na kahit saang doktor kayong magtanong, sasabihin nila, wala talagang naidudulot na maganda yung mga liquor, yung mga alak na yan. So, sinasabi ko lang sa inyo guys Di ba, bakit napunta na tayo doon? Nakikipag-away. So, yun guys, dito na nagtatapos ang aking video. And guys, tip ko lang, maganda na magsulat din kayo guys, kahit sa cellphone nyo or isulat nyo, kung saan kayo gusto, isulat nyo yung mga goal nyo for this year. Kasi February pa lang naman yun, so pwede nyo pa yan mahabol guys. So yun lang, dito na magtatapos yung aking video and see you on my next vlog or video. Subscribe naman kayo sa aking channel and stay safe and healthy. Bye-bye!